Ako po, bata, Trahedya ang sinapit ng mga pasahero ng isang passenger boat sa Laguna Lake sa Binangonan, Rizal. Tumaob ang sinasakyan nilang bangka sa kalagitnaan ng biyahe papuntang Talim Island. Yan mga tropa, ang dami namatay oh. Higit 20 ang nalunod at binawian ng buhay. Grabe, nangyari nito sa Kalinawan. Daming disgrasya. May sinisi-CPR doon isa sa may waiting shed. Ang isa sa mga pasahero sinubukan pang isalba. Paano nangyari ang trahedya at bakit nakapaglayag ang bangka sa gitna ng masamang panahon? Hinagupit din ng malalakas na pag-ulan dala ng Bagyong Egay ang ilang probinsya sa Luzon at Visayas. Sa Ilocos Norte, pahirapan ang rescue operation dahil sa taas ng tubig. Nawasak din ng malakas na ragasan ng ilog ang sikat na tulay sa Ilocos Sur. Sa Baguio City, nakunan pa ng video ang pagguho ng isang bahay dahil sa paglambot ng lupa. Sa Burnham Park, tumaob ang ilang bangka dahil sa lakas ng ulan. Nagtumbahan din ang mga puno. Kita naman sa drone shot na ito ang nangyaring landslide sa Bontoc Mountain Province. Ang ilang residente sa Cagayan kinailangan ng umakyat ng bubong dahil sa taas ng baha. Gaano kalawak ang pinsalang idinulot ng bagyo at ano ang tugon ng gobyerno sa mga naapektuhan nito? Grabe, nangyari nito sa Kalinawan. Daming disgrasya. Ayon sa investigasyon ng Philippine Coast Guard o PCG at Philippine National Police o PNP, 1:08 p.m. nitong July 27, 2023, naglayag ang passenger boat na Aya Express mula Pritil Port sa Binangonan, Rizal, papunta sa ng Talim Island. Babaybayin nila ang Laguna Lake. Sakay ng bangka ang 70 pasahero at tauhan ng bangka. Nakapagbaba pa raw sila ng ibang pasahero sa isang barangay. Muli silang naglayag. Pero bandang 2:50 p.m., hinampas daw sila ng malalakas na alon dahil dito napunta sa kaliwang bahagi ng bangka ang mga pasahero na naging dahilan ng tuluyang paglubog nito. Ako po, bata, Sa videong ito, makikita ang pag-rescue ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa mga nakaligtas sa sakuna. Naku! Grabe, nangyari dito. Sa kasamaang palad, marami ang tuluyang nalunod at binawian ng buhay. Naglutangan rin ang mga tsinelas at iba pang gamit ng mga pasahero. Ang mga nakuhang pasahero agad dinala sa Pampang. May sinisi-CPR doon isa sa may waiting shed. Ang isa sa mga pasahero sinubukan pang isalba. Ilang sandali pa makikita ang mga bangka at rescue boat sa kayang iba pang namatay na pasahero. Sa isa pang video makikita ang pag-retrieve sa iba pang mga bangkay. Grabe, nangyari nito sa Kalinawan. Daming disgrasya. Pinuntahan ng Reporter's Notebook ang barangay Kalinawan na unang rumisponde nang lumubog ang bangka. Naabutan namin ang patuloy na retrieval operation ng Philippine Coast Guard. Sinisisid nila ang Laguna Lake sa pag-asang may makita pang katawan. Itinabi na rin sa pampang ng lawa ang lumubog na Aya Express. Isa sa mga unang rumisponde ang kagawad ng barangay Kalinawan na si Aldrin. Doon po sa bata talagang nakakapanlunos ng damdamin.
nakapanghihinayang ang buhay. Yung ang isa, pinipilit kong i-survive, hindi ko magawang i-mouth to mouth para mabigyan ng solusyon. Ito po yung mga naiwang gamit ng mga nalabi o nakasurvive para kinuha na rin po ng mga taga-barangay namin para may makuha din, may mabalik sa kanila. Kargamento po ito ng bangka. Ito po, yung 2 pasaherong nakasunod doon sa lumubog, binatuhan po ng life vest, ng life jacket yung mga tao para may magamit. Kaso pataob po ang nangyari, kaya walang makalabas. Na-corner sila sa loob. Ilang sandali pa, isang lalaki ang dumaong sa pampang ng Barangay Kalinawan para mag-claim ng naiwang gamit. Isa pala sa mga sakay ng tumaob na bangka ang asawa niyang si Regine. Brown po. Sling bag? Sling gun siya. Pati niya po ito. Ay, mas ayan po, ayan po. Yan. Apo. Pangalan po ng maigi po kaya to. Apo, si Jimmy. Akin na po. Check it. Nakaligtas sa trahedya si Regine. Ka-video call ni Leo ang kanyang asawa para matukoy ang naiwan niyang bag. Parang, ayun, ayun, ito po, ito po. Nanay, ito. Ito po. Kaya pakita ko sa po sir. Ito na yun, di ba? Niregalo ko sa iyo. Wait lang. Wait lang. Ay, sorry, na ba tayo? Ito po. Siya po si Regine. Okay po. Ay, tin-interview ko nga kahapon. Siya po si Regine. Nay, Nay. yung ID ko, baka nandyan. Narito na, narito. Ayan, yan nga yun. Thank you, Lord. Oh, sige. Buhay po yun no? Talagang ang hirap nang nawalan. Salamat ako sa Diyos talaga, ligtas po siya. At syempre nalukot pa rin po sa mga nawalan na kung minsan naging overthink ako, paano kung isa siya sa ganito, sa nangyari, paano lang po ako at yung pamilya ko, paano ko. Okay na po. Okay na ho kayo. Kalmado na ho. Kalmado na po. Sobrang saya ko po kasi nakasama na po ako ng pamilya ko dahil sa UP na nagdaanan ko. Sobrang pagod po. Ang hirap. Pansamantalang iniwan sa barangay hall ng Kalinawan ang mga gamit ng ibang pasahero. Karamihan sa mga biktima ng paglubog ng bangka, mga residente ng Talim Island. Nagtungo ang reporter's notebook sa isla para makilala ang mga biktima. Maayos ang lagay ng panahon ngayong araw. Kapansin-pansin na mas mahigpit ang mga kawani ng Philippine Coast Guard sa pag-i-inspect ng mga pampasaherong bangka bago payagang maglayag. Umabot ng 1 oras ang biyahe ng aming team papuntang Talim Island. Sa tulong ng isang barangay official, nakakuha kami ng listahan ng mga nasawi at nakaligtas sa paglubog. Natunto ng team sa barangay Buhangin ang isa sa mga survivor na si Maylene Blanco. Isang sari-sari store owner si Maylene at pumunta lang sa bayan para mamili ng kanyang paninda. Normal na sa amin yung ganun na namamalengke ako lagi, every other day. Pero minsan hindi ko naman inisip na magkakaganon. Sanay na kami na malalaki ang alon, pero hindi ko sukat akalain na mangyayari sa amin yung ganung bagay. Kwento ni Maylene, habang nasa biyahe, naramdaman daw nila ang malakas na puwersa ng alon bandang 3:00 ng hapon. Naramdaman ko na lang na basta tumagilid, basta parang iginanong kami. Ayun na, nagulat ako na lumulubog na pala kami, tumatagilid na yung bangka. Wala na, nagkakagulo na, sigawan na kami. Kasi marami nang humahawak yung sa paa mo, alam mong nagkakagulo, naghahawakan na. Pinilit kong lumayo sa mga tao, kaya ako nakasurvive. At pumunta ako doon sa lugar na pwede kong pagkapitan. Kaya nga nung makita ko na isa-isang iniahon yung mga patay, parang ang bigat sa dibdib. Kasi parang isang iglap lang, ganun pala. Wala raw silang suot na life vest nung bumiyahe sila.
Marami kaming pasahero at marami ring mga karga. Pero paglilinaw niya, wala raw Coast Guard na naka-duty nung araw na lumaot sila. Lately nitong lagi naman may Coast Guard, pero nitong huli, wala talagang Coast Guard na nagpaalaala. Pag maraming sakay, hindi nila pinapaalis, pero nung time na yun, walang Coast Guard. Hanggang ngayon, ramdam pa rin ni Maylene ang malalang trauma sa nangyaring trahedya. Hindi ako matulog. Kagabi nga, nagising ako ng 2 o'clock. Bumabalik lahat ng mga pangyayari na naramdaman ko na lang na nag-iiyak ako. Yung pala yung pakiramdam ng ganun. Masasakit po yung buong katawan. Para kang binugbog. Sabi ko nga, ganito pala makipaglaban sa kamatayan kung tutuusin. Sa Karatig Barangay, unang araw ng burol ng isa sa mga nasawi sa trahedya na si Ruby Gondraneos, 49 years old. Kasama ni Ruby ang 14 years old na anak nang sumakay sa bangka. Nakaligtas ang bata pero hindi pinalad ang ina. Hindi pa rin matanggap ng asawa niyang si Efren ang nangyari.